Kilala natin siya bilang isang babaeng isinumpa. May buhok na ahas at mga matang kaya kang gawing bato. Pero ang hindi natin alam, bago siya naging nilalang na kinatatakutan, isa siyang babaeng tapat sa kanyang paniniwala. Si Medusa ang nag-iisang mortal sa tatlong magkakapatid, anak ni Sito at Phorcys, mga sinaunang Diyos sa dagat. Sa una, itinuturing siyang napakaganda. Libo-libong tao ang pumupunta sa templo ni Athena para lang masilayan siya. Sabi nila, ang buhok ni Medusa ay kasing ganda ng kay Athena. Dahil sa kanyang paninindigan at pagiging dalisay, si Medusa ang hinirang tagapaglingkod ng templo ni Athena. Ngunit nang makita siya ni Poseidon sa dalampasigan, nabighani ito. Pinagtangkaan niyang makuha si Medusa, ngunit tumanggi ito dahil panata niyang manatiling birhen at maglingkod kay Athena. Hindi nagtagal, nilapastangan ni Poseidon si Medusa sa loob ng sagradong templo. Nakita ito ni Athena. Sa halip na ipagtanggol, pinarusahan niya si Medusa dahil nadungisan ang kanyang templo. Ibinunton niya ang galit kay Medusa. Ang buhok na minsang hinangaan, naging mga ahas na gumagapang. At ang matang dati puno ng ganda at buhay, ngayon naging sumpa na sino mang tumingin ay magiging bato. Maraming mandirigma ang naglakbay para hamunin si Medusa. Ngunit lahat sila ay nabigo. Ang ilan nasawi ang buhay sa kanilang pagtatangka. Hanggang dumating si Perseus, anak ni Zeus, na dala ang biyaya ng mga Diyos upang harapin ang panganib. Binigyan siya ng mga sandata, ang helmet ni Hades para maging invisible siya, ang sandalyas ni Hermes para makalipad ng mabilis at malaya, ang salamin ni Athena upang makita niya ang refleksyon ni Medusa para hindi niya kailangang direktang tumingin, at ang matalim na espada na magagamit niya para pugutin ang ulo ni Medusa. Sa isang iglap natapos ang labanan, napugutan ng ulo si Medusa, ngunit may lihim na hindi nila alam. Buntis siya kay Poseidon, at mula sa kanyang leeg na umagos ang dugo, lumitaw si Pegasus, ang puting kabayong may pakpak, simbolo ng kalayaan at kapangyarihan, at si Chrysaor, ang mandirigmang may gintong espada. Ngunit ayon sa ilang bersyon ng kwento, hindi talaga isinumpa ni Athena si Medusa. Hindi ito isang parusa, kundi isang uri ng proteksyon. Ang mga buhok na naging mga ahas, hindi para sirain ang kanyang kagandahan, kundi para takutin at itaboy ang mga may masamang balak. At ang titig na kaya kang gawing bato, hindi para manakit, kundi para ipagtanggol ang sarili laban sa sino mang magtatangkang saktan siyang muli. Sa mundong kontrolado ng mga lalaking Diyos, at kung saan kahit ang isang Diyosa ay may hangganan, marahil ito lamang ang tanging paraan ni Athena para tulungan si Medusa. Isang di karaniwang proteksyon mula sa isang di makatwirang kapalaran. Madalas siyang inilalarawan bilang isang nakakatakot na nilalang. Pero sa likod ng alamat, isang trahedya ang kanyang kwento. Siya ang biktima ni Poseidon at pinarusahan pa ni Athena. Sa huli, si Medusa, ang babaeng matagal nang itinuring na isinumpa, ay nanatiling simbolo ng proteksyon. Ang kanyang ulo ay nanatiling makapangyarihan. Kaya pa rin gawing bato ang sino mang tumingin dito. Dahil dito, ginamit ng bayani na si Perseus ang ulo ni Medusa bilang sandata laban sa mga kalaban niya. Ako po si Kiz at ito ang mga lihim at teorya.